Alam po ninyo, yung sinasabi nitong si NBI, Yes. Yes po. Diyos ko naman. Ako Sundalo daw. nangangamba na naman ako dyan. Alam niyo ba kung bakit? Mm. Niimbestiga nila yung di umano na pagplanong pagpatay at yung pinasabing kayat na pabagsakin ng gobyerno, sedition daw. Mm. Nako, yung teorya nila, matitibag yun. Matitibag. Hindi ka tumawa, hindi mo nakakuha yung joke. Doon sa word na matitibag. Anyway, ako nangangamba na naman dahil may bago silang teorya Yes. Pero baka Sundalo. sundalo, sus Maria Josep, naku, mukhang delikado na naman to, baka madriaga na naman to. Hahanap na naman sila ng magsasabi, talaga, inutusan ako. Pinagplanuhan ko, patayin, sabi yung Inday Sara. Talagang hindi kayo titigil, ano? Wala. Alam mo, Carlo, sa wake, sa restaurant, sa mall, sa jeep, sa train, sa aeroplano, ang tao galit. Yan ang pinag-uusapan niya, impeachment na yan. Yung paghihirap ng taong bayan, yung ginagawa lang pang-api ni Presidente Duterte. Galit na ang tao. Talagang namumuro na kayo. Tumigil na kayo, maniwala kayo. Pag napalitan kayo, delikado kayo. Mananagot kayo sa lahat ng mga kalokohan nyo, kawalang-yan nyo, sa pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Yan ang masasabi natin yan. Unang-una, ito naman mga biyaya, kung hindi ba naman sila may hindi mo malaman kung natakot, o mahina, bumasa, mga abogado naman. Bawal! Sinabi na nga bawal, hindi po pwedeng ilabas. Anong gusto mo doon? Marami kang inulat Alin ba doon ang gusto mo? Yun sa pahayag ni Kitty Duterte, Attorney Sal. At yung pahayag na rin nila sa naging takbo ng hearing sa Kamara. Yung kay Kitty, alam naman natin, pagkapatid mo, alam mo kung anong either kabutihan or kalokohan. Sapagkat sinasabi niya na kilalang-kilala niya ang ate niya, na honest, siyempre, maniniwala ka kasi mas malapit siya sa kanyang kapatid Alam niya yung mga ginagawa. Kumbaga, nasa inner circle siya. Hindi lang inner circle. Kasama siya sa circle. At saka, kahit na hindi sabihin ng kapatid, ang madla, alam naman ang kakayahan, ang kalinisan ni BP Sara. At siya nakita natin nung siya alkalde ng Davao City, secretary ng edukasyon, at vice-presidente ng bansa. Alam naman nating lahat. Hindi ba, dito sa ating programa, bago nyo naririnig yung mga sinasabi ng mga nagtatanggol sa kanya, dito sa programa natin ang nauunang nagsasabi ng mga bagay-bagay na sumasabog na lang after a few days or after a week. Pero nauna na ang programa natin na magbigay ng komentaryo o opinion sa anumang bagay bago nyo maririnig sa iba. Di ba, Carlo? Yes, Attorney. Ako nga nagsasawa na nga ako paulit-ulit. Dahil ito si Carlo at saka si Hana kumisan at si Franco, para parehong tanong. Parang hindi ko malaman, ano ko ba? Co-anchor ko ba kayo? Hindi, dati ko lang in-discuss yan, ulitin nyo na naman. Kumisan nagsasawa na ako sumagot sa mga tanong, paulit-ulit. Pero kailangan nung paulit-ulit din, dahil itong mga tinamaan ng magagaling na mga kalaban ni Inday Sara, paulit-ulit din ang propagandang paninira. Kaya kailangan, uulitin din natin ng mga sagot. Kaya, tama ho. Dito natin sinabi from the very start,
na yung impeachment charges ay walang batayan. At inisa-isa na natin yan. Hindi nga krimen eh. Hindi rin impeachable offense. At nakita po natin yan nung sila ay maghain, yung mga complainants, wala ngang ebidensya, walang mga attachments eh. Tapos isisihin niyo yung mga abogado at si BP Sara. Bakit din niyo sinasagot? Wala, ano isasagot? Wala kayong ultimate facts. Nagdidemanda kayo, pagtitingnan namin yung elements ng sinasabi niyo, wala naman kayong, walang aligasyon na gano'n. Worse, wala kayong mga ebidensya, pruweba. Kaya itong Committee on Justice, di ba sinabi na natin noon pa, tayo yata nag-umpisa magsabi, moro-moro yan. Sigurado naman yan. Tutuloy. Hindi nangyayari na nga. Tinuloy nila. So, propaganda ko talaga yan. Alam nila walang mangyayari sa kanilang Senado. Kaya panay dribble nila dito sa Committee on Justice, tapos sa plenary, para ituloy ang kanilang propaganda. Una-una, magandang plataforma sa kanila kasi walang bayad eh. Hindi sila nagbabayad, napoproject nila mga sarili nila. Alam niyo naman sa politika, kailangan palaging naririnig ang pangalan mo, nababasa ang pangalan mo, dahil yun ang awareness na tinatawag. Kailangan ng awareness. Dahil magaling ka man, o kaya clown ka. Pag hindi ka kilala, wala rin. Useless. Kaya pagkakataon na ho ito, yan ang ginagawa nila. At the same time, ito rin ang pagkakataon na i-block propaganda nila si Inday Sara. Kaya paulit-ulit yan. Wala akong katapusan yan. Pero pagdating sa Senado, sorry, hindi niya makuha yung 16. Tanungin niyo si Pink. Alam niya ang sagot. Yun. Alam po ninyo yung tungkol sa impeachment. May problema. Actually, may problema yung mga senador na yan. Kasi nga, impeachment is a legal process na kailangan talaga abogado dapat ang nariyan. Ang problema nga, wala silang, ang bilang ng mga abogado, ilan ba silang abogado? Wala pa yata 5. So, may problema na sila sa procedure. Alam mo, kahit na anong aral na gawin nyo, ang mga abogado, 4 na taon ng preparasyon, tapos sa litigation, kailangan talaga marunong ka dyan. Kaya kung inaasahan nyo na yung mga napapanood nyo sa TV o naririnig nyo, yung mga tunay na hindi nyo maasahan yun. Kasi nga, hindi naman mga abogado sila. But then again, having said that, alalahanin natin, that is a numbers game also. Kaya dun papasok yung mga partisan voting na tinatawag. Kung kaalyado ka ng administrasyon at ikaw ay sasama sa kanila, sigurado ang boto mo, conviction. Pero pag hindi ka kaalyado, definitely, pag partisan ng magiging basis mo, boto ka naman na acquittal. Bihirang-bihira ho ang isang senador na boboto sang-ayon sa ebidensya. Bihirang-bihira ho yun. Sabi ko nga kagabi doon sa isang week, pinag-uusapan yung mga impeachment na yan. Bihira ako ang isang Miriam Defensor Santiago. Pag bubuto yan, sigurado, ebidensya. Bihira din ang kagaya ng Duterte. May kanya-kanyang prinsipyo eh. Hindi mo mapapakiusapan. Kasi nga, ang training batas. Bihirang-bihira ang mangyari yan. Mabuting-mabuti kung yung mga unang panahon, mga senador na magagaling, mga tigampanilya, matatalas, hindi naman kaya, brace yourself na hindi kayo mapapahanga sa magiging prosedimento. Talagang labanan dyan, partidista kung saan ka. Pero alam naman natin na kung babasihan mo yung galaw ng mga senador dyan,
at yung mga record nila ng mga nakaraan, makikita mo na apat lang, gaya ng sinabi ko siya, apat lang talaga ang kumpirmado na ayaw nila kay Inday Sara sa kanilang mga pahayag, sa kanilang mga galaw. Pero the rest, alam natin, one time or another, they've been close and in fact have praised Inday Sara and the former president. Alam na natin. Saka itong mga ito, kahit kung minsan napipwersang maglaro, alam natin pagdating dyan sa ganitong napakabigat na desisyon na ilalatag nila, talagang gagamitin nila yung kanilang utak, kanilang puso, at the same time, dalawa yan Sigurado, alam naman nila na unjust. Alam nila na walang batayan. Alam nila na talagang sinisira lang si Inday. Alam din nila na politika lang yan kasi gusto talaga nilang tanggalin sa kandidatura sa pagkapangulo sa 2028. Alam nila yan. At saka, ang iba naman dyan, iisipin nila, pag binoto ko ito ng conviction, pagkatapos manalo ako ito, patay na ako. Di ba? Ayan ang mga practical na mga konsiderasyon. Kaya matagal ko na sinasabi, kailangan talaga sa Kongreso, abogado ka. Meron kang background sa law, lawyer ka. Para, kagaya nung, kung yung lawyer na nga, di ba? Yes. Yung dyan sa Committee on Justice, merong abogado dyan na nagwala. Ano na yun, ha? Ang balita ko, UP yun. UP na, cum laude pa. Pero ang kanyang mga pinapayag, magugulat ka, ano ba ito? Bugado ba ito? Bakit ganito to? Yung pala, imagine UP na, cum laude pa. Bakit gano'n ang kilos niya? Kasi nga, nakaalyado sa administrasyon Kahit na siguro masama sa kanyang pakiramdam yon dahil nandun siya, persado siyang gumawa ng mali-mali. Okay, pinagtatawanan tuloy siya ngayon. Yan ang problema. Alam po ninyo, yung sinasabi nitong si NBI, Yes po. Diyos ko naman. Ako Sundalo na, daw. nangangamba na naman ako dyan. Alam niyo ba kung bakit? Iniimbestigahan nila yung di umano na pagplanong pagpatay at yung pinasabing kayat na pabagsakin ng gobyerno, sedition daw. Nako, yung teorya nila, matitibag yun. Matitibag. Hindi ka tumawa, hindi mo nakakuha yung joke. Doon sa word na matitibag. Matitibag na attorney. Hindi. Ano ba apelido ng NBI director? Yes. Si ano? Hindi mo na, hanggang hindi mo makuha. Ano bang pangalan ng director ng NBI, Carlo? Si ano, attorney? Director Melvin Matibag. Kaya nga sabi ko matitibag yung show niya. Ikaw talaga, hindi ka tumatawa. Nakamute ako sa attorney. Anyway, ako nangangambala naman dahil may bago silang teorya Yes. Pero Sundalo. sundalo, Sus Maria Josep, naku, mukhang delikado na naman to, baka madriaga na naman to. Hahanap na naman sila ng magsasabi, talaga, inutusan ako. Pinagplanuhan ko, patayin, sabi ni Inday Sara. Talagang hindi kayo titigil, Wala. Alam mo, Carlo, sa wake, sa restaurant, sa mall, sa jeep, sa train, sa aeroplano, ang tao galit. Yan ang pinag-uusapan niyang impeachment na yan. Yung paghihirap ng taong bayan, yung ginagawa nilang pang-api ni Presidente Duterte. Galit na ang tao. Talagang namumuro na kayo. Tumigil na kayo. Maniwala kayo. Pag napalitan kayo, delikado. Delikado kayo. Mananagot kayo sa lahat ng mga kalokohan nyo, kawalang-iyan nyo, sa pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Yan ang masasabi natin yan. Alam po ninyo, hindi na mahalaga
Whether na-detain siya, na-aresto siya, hinuli siya, hindi siya nahuli. Hindi yan eh. Ang tanong siguro, mas mahalaga, Mm. totoo ba na gusto niyong pauwiin si Saldico? Yeah. Gaya ng sinabi ko ng isang araw pa, ako, using my common sense, mukhang gagamitin ng sentido ko man, mukhang hindi totoo na gusto nilang pauwiin si Saldico. Bakit kanyo? Mm. Si Saldico, sa kanyang mga video messages at mga deklarasyon, tinuturo niya si Presidente Marcos Mm. Jr., si Martin Romualdez, na kumuha ng malaking pera, inatid niya. At ito'y binalidate ng mga security detail niya na sila ang naghatid pa nga. Mm. Paano mo ngayon, kung ikaw si Marcos Jr., bakit mo papauwiin yan? Di ba? Unless, ang balak mo patahimikin yan ng permanente. Mm. Kaya hindi ako naniniwala. Sa akin pakitang tao lahat yan na gusto niyang ibalik si Saldico dito. Kaya nga si Saldico, takot na umuwi rito eh. Mm. Kasi nga, di ba may video siya na sinabihan siya, isa Oh. na tinuturo niya, ang ginawa mo yan? O yun, talaga, hindi siya uwi dito. Ba't naman siya uwi? O, pareho rin niya lang sinasabi ni Boying na nakademanda na si Martin. Sigurado na itong Mm. mananagot. Kung babasahin niyo yung complaint, kausap ko nga yung isang abogado. Mm. Yes. Sa wake, yung isang brother-in-law nung namatayan. Mm. Sabi niya, binasa ko yung complaint eh. Ang ganda. Ang ganda. Ang gandang-ganda ako eh. Sabi ko sa kanya, sino ba mga nila? Sino ba ang mga testigo? Si Madriaga. Sino pa? Si Trillanes. Sino pa? Si Gutesa. Eto ngayon. Maganda ang complaint. Pero, mapupurbahan mo ba? Sinong testigo mo? Si Madriaga, alam naman natin, Diyos ko, di ba? Ang totoo lang yata ang sinasabi ni Madriaga sa kanyang kasinungalingan, ay totoo yung mga kasinungalingan niya. Maliban pa sa pangalan niya. Yun lang ang totoo doon. Punta mo naman si Trililing Jesus Maria Josep, di ba may bago na naman siya? Biro nyo yun daw, chopper at aeroplano. Kay Duterte daw yun. Anak ng tinamaan ng... lalabing-6,000 ang pera ni Presidente Duterte nung inawakan ko ang kaso niya. Mm. Tapos may-ari daw ng aeroplano, chopper. Napaka-sinungaling talaga. Sabi ko nga dun sa isang anchor sa TV. Mm. Sabi niya, what is there that this guy is so obsessed in destroying the Duterte family? Alam mo, sagot ko? Yes. Kaya ka tinawag na Trililing. Ikaw naman, yun na yun. Tapos, punta natin ka ako si Dutesa. Mm. Hindi ba bumaliktad na? Napabaliktad na nila. Hindi raw totoo. Paano ngayon? Wala. Saka tapos yung mga kanilang mga iba pang ebidensya, mga video dyan sa congressional hearing. Siya na rin sumagot, sabi niya, paano ko i-cross-examine yung mga video? Kaya wala yan. It's balat kayo. It's a pretense. It's drama. It's circus. Mm. It's moromot. Ang excuse me. Mm. Ang iniisip ko po dyan, maliban pa sa mga sinabi ko na at babalikan natin maya-maya, yung mga bagong judges, sana, hopefully, kakaiba ang takbo ng mga utak nito. Hindi kagaya na sa pre-trial chamber na talagang pre-judge na nila. Sana kakaiba ang kanilang gagawing pagsusuri sa kawalan hindi ebidensya, sa kawalan ng ebidensya.
Kasi gaya ho ng sinabi natin, ito, sasabihin na naman natin, hindi ba, itong programang ito, ang una nagsabi, na yung ICC, pagpipilitan nila na may jurisdiction sila, Mm. iba na deny. Sabi natin, wala yan. Sigurado na yan, deny. Deny na. Mm. Tapos doon sa confirmation of charges, di ba? Tinanong din tayo ng huling araw, nandun tayo sa daig. Sabi natin, Mm. ako, kung batay lang sa ebidensya, dismiss ka agad yan. Walang court na magkukumpirma ng mga demanda na wala namang batayan. Kasi sabi natin, ang ebidensya nila batay lamang sa haka-haka, espekulasyon. Mm. Batay din sa hearsay, walang personal knowledge yung mga nagsasabi. O kaya double hearsay. Narinig lang kay ganito, narinig kay ganon. Pagkatapos yung mga papatayin kita, yung mga pagbabanta, na hindi naman crime yung nagbabanta ka. Banta lang na panakot lang Mm. at natakot naman. So, walang madaling sabi, talagang walang basis. Tapos, yung pang mga ebidensya nila na mga news item, Jesus Maria Joseph Noel. Mm. Kaya sabi natin, walang hukuman na magkukumpirma. Pero, may tinan yung dinagdag natin, ha? Mm. Maliwanag ho yun. Kasi di ba sabi natin, the prosecution's evidence has been shattered. Mm. At pinaliwanag natin. Pero ako, dahil kahit na nga shattered, kahit na walang ebidensya, natatakot tayo dahil mayroong mga external considerations o mga hindi napapaloob Mm. sa dapat mong pagbatayan legal na mga kalakaran na maaari na siguradong dire-diretso na ang paglilitis kay Presidente Duterte. Bakit kanyo? Di ba sinabi ko na sa inyo? Mm. Number one, kahit walang jurisdiction, pinagpilitan nila. Pangalawa, kahit na in-erase na yung issue ng jurisdiction na dapat i-resolve, kahit hindi pa resolve, tinuloy pa rin nila yung confirmation of charges. Kaya sabi natin, pre-judge ito. Ngayon, eto na. Tinangyari na hula siya. Itatrial na naman siya. Anong magiging ebidensya nila? The same evidence na prinisinta nila sa pre-trial chamber. O kaya, sana, nag-apilo Nag-apil ngayon ang Attorney Kaufman at ang mga abogado ni Presidente Duterte. Kini-question nila yung ruling ng pre-trial chamber. Sana yung mga bago, yung mga nasa appeals Yes. court, tingnan maigi. Ang problema, sila rin yung nagkumpirma ng charges. Alam ka naman, babalik ta rin nila. Kaya ang pag-asa na lang natin, sana yung mga bagong judges sa trial, kakaiba ang paningin, ang pananaw, ang training para magkaroon ng walang kaduda-dudang paglilitis kung saan batay lamang talaga sa ebidensya. Otherwise, wala, kukunbit ko nila yan. Lalo na, questionable ang eksistensya ng ICC. Kasi nga maraming issue sa kanila. Isa unang-unang issue sa kanila, ina-target nila yung mga itim, mga African. Nung mapulaan sila, hindi, meron din kami mga puti. O yan, nag-issue sila ng warrant kay Putin, kay Netanyahu, kay Jaod. Pero yung mga puting yan, hindi naman yung mga membro yung bansa nila. O biro niya, o di another nakatanggap na naman sila ng kritisismo. Tapos, itong kay Duterte rin. Wala silang jurisdiction. Pareho din nung kila Russia, Israel, and Ukraine. Wala rin silang jurisdiction doon. Pero pinakialaman nila. Kaya hindi ba yung artikulo ko, sabi ko, itong ICC, sinisira nila, sinasalakay nila ang pambansang kasarinlan ng mga bansa. Yan ang problema. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, basahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. From Maria Teresa Maturan, good morning, SMNI. Filipinos need a leader who has empathy and knows how to unite the nation. Salute to our VP Inday Sara Duterte. Yan. Hello, ino-off mo ako kaya hindi mo naririnig na nagsasalita pa ako. Huwag mo akong i-mute. Hindi mo naririnig yung mga pahabol ko. Ikaw talaga,
Sige, Sabi Attorney ko, Sal, go. may pag-asa pa. Mm. Kung wala talagang pag-asa doon sa trial, itong Korte Suprema, kaya ako nakikiusap tayo. Sana i-resolve nyo na. Kayo na lang ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Mm. Na i-resolve nyo na ho yung petition for a writ of habeas corpus. Sapagkat isang taon mahigit na ho yan eh. At alam naman natin, habang totoo na mga Nobel ang questions, pero klaro naman ho talagang illegal. Kaya ang pakiusap po namin, i-declare nyo ng illegal ang mga ginagawa nila dahil pinagpipilitan nilang legal. At manduhan nyo na ho ang gobyernong ito na ibalik ang Presidente Duterte dito sapagkat kaya naman hong gawin yan. Pinakita na ng gobyernong ito na kaya nilang dalhin si Tebes kahit na natalo tayo sa extradition sa Timor-Leste. Ipinakita na rin ng Estados Unidos sa pamamagitan ni Trump at ng US Supreme Court. Kasi si Trump, dahil sa kanyang mahigpit na immigration policy, meron mo siyang pinatapon, in-expel na El Salvador na mamamayan staying illegally sa US, illegal pinatapon niya, nagreklamo sa hukuman. Talo ang gobyerno US sa mababang hukuman. Umakyat sa US Supreme Court. Ano sabi ng US Supreme Court? Mr. President, mali yung ginawa nyo. Kahit na illegally na pumasok yan dito, kailangan bigyan mo siya ng due process. Padaan mo sa batas. Kailangan dinggin mo para mapagtanggol niya sarili. Ganon din o itong nangyari kay Duterte, di ba? Hindi nila binigyan ng due process. Dapat duman sa lokal na hukuman. Yun din o nangyari doon sa El Salvador yan. Ano sabi ng US Supreme Court? Facilitate the return. Gawa mo ng paraan yan, ibalik mo yan. Anong ginawa ni Trump? Ibinalik. Bakit naman hindi kaya ng presidente natin? Kaya mo yan. Kung gusto. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal. Ngayon, balikan natin po yung mga mensahe ng ating mga kababayan. Ito nga po mula kay Maria Teresa Maturan. Good morning, SMNI. Filipinos need a leader who has empathy and knows how to unite the nation. Salute to our VP Inday Sara Duterte. Tama siya dyan. From Carmelita Bangis naman, Attorney, bring home po PRRD. Lord God, we need your divine intervention for our leaders in our country. Please protect VP Sara from this evil impeachment. Sabi na rin natin ang posisyon natin. Ayan. Ito naman po, Attorney Sal, from Kevin Ma. Attorney Panelo, paano po ang explanation nitong singil ng Meralco sa kuryente? Bakit po biglang tumaas at dumami ang pinaglalalagay? Alam naman natin ang dahilan. Alam natin, there's a Middle East crisis. Kahit pa nga walang Middle East crisis, di ba? May problema na tayo sa pagtaas, hindi na napigilan. Kaya ngayon, doble-doble na. Gaya na sinabi natin, tanggapin na muna ho natin. Maging malikay tayo, creative tayo. Gawa natin ng mga malikhaing galaw para maibsan ang ating paghihirap sa ngayon. Hindi naman forever din yan. Siyempre may hangganan din yun. Ayan. Ito naman po, Attorney Sal, from Sherwin Laude. DA o Department of Agriculture, dapat kayo na ang bumili ng alternative at ipamigay ninyo sa mga magsasaka. Intervention lang naman, not importation. Yan. Kaya mo na ang gobyerno, gagawa na ng paraan yan. Ito naman, Attorney from Jane Pill. Tama, Attorney Sal, matagal nang mataas, Mariose. Puro pa preskon. Wala namang ginawa, walang silbi. Trabaho ang ibigay, huwag puro ayuda. Sila lang ba ang naghihirap? Yan. Mabuti ko yung ayuda, nakakarating lahat. Hindi ba dami nagre-reklamo, hindi nila tatanggap. Hindi lahat na bibigyan, Attorney Sal. Ito pa from Michelle De Castro. Totoo ang lahat ng sinabi ni Attorney Risa nga ang nagbayad ng testigo, mga walang pananampalataya kaya ganoon sila. Yan. Meron din silang the time will come for them to be accountable and to be punished for their wrongdoings. Yan.
naging rekomendasyon ng Committee on Justice na merong probable cause. Gaya po ng sinabi na natin ng paulit-ulit sa programa ito na yung Committee on Justice ay moro-moro yan at siguradong i-recommenda nila na may probable cause. At yan nga po nangyari. Hindi po tayo ng hula kaya ng akusasyon ni Ping Lacson na nanguhula lang tayo. Yung aking mga sinasabi, hindi yung panghuhula yun, kundi yun ay opinyon na batay sa mga galaw. Makikita mo naman, napakadaling basahin ng mga yan. Sapagkat yung ginawa nilang hearings Committee on Justice na mini-trial ang tawag nila na tumatanggi ng preliminary investigation na hindi naman preliminary investigation dahil irregular talaga ang ginawa nila. Kaya nga tumakbo sa Korte Suprema ang mga abogado ni Vice Presidente Inday Sara. Ang katotohanan talaga niya, yan ang planado na yun. Kaya kita niyo unanimous. Pati yung mga kumukontra, bumoto rin. Pakitang tao lang pala. Pero yung si Suntay, hindi ko naman maintindihan ito si Bong Suntay. Bakit ka absent? Tapos nandun ka para meron man lang dissenting voice. Siguro meron isang lakad. Anyway, so gaya na sinabi natin, ngayon na nirecommit na nila. At sinabi na natin yan. Hindi yung tayo nagkakalit. Na itatransmit. Ito, ulitin ko na naman. Sigurado, mananalo sila sa plenaryo. Pero hindi nila makukuha yung 215 votes na isinagawa nila o ibinoto nila noong nakaraang impeachment of last year. Makukuha nila yung 1/3, maka 100 plus, but definitely hindi yung 215. So, itatransmit na nila sa Senado. O, mangyayari na naman yan. Sabihin naman nila, nakukulang ka naman. Hindi na nangungula yung ping. Yan batay sa mga galaw nyo. Kaya marami tayong sinasabi dito na nangyayari. Di ba? O anong tingin mo, Carlo? Di ba marami nang sinabi natin na palaging nangyayari bago pa mangyari? Hindi pang huhula yun. It's not even a prophecy. It's yun ang tinatawag na scientific analysis. Merong predicate. Kaya malalaman natin ang kalalabasan. Pero mga assumptions, at yung assumptions, hindi lang yung hang-hangang assumption. Yung po ay nakikita talaga yung galaw nila. Kaya madali talagang basahin. Now, puntahan naman natin yung sabi mo anong gagawin nila. Unang-una, ito naman mga biyaya, kung hindi ba naman sila may pagka, Di mo malaman kung natakot o mahina, bumasa, mga abogado naman. Bawal. Sinabi na nga bawal, hindi po pwedeng ilabas. Pero dinala pa nila, silyado at iniwan. Alam niyo na nga bawal, dinala niyo pa. Alam niyo na nga bawal, iniwan niyo pa. Hindi ko para kayong mga elementarya na may hina, upintindi. Siguro, baka mas magagaling pa itong mga elementarya current generation at tatalino. Mariosep talaga kayo. Kaya, anong tanong mo? Ano nga ang tanong mo tungkol doon, Carlo? Hindi na nila Carlo? binuksan pa yung box na naglalaman ng tax record at yung may iba din sinabi na hindi na nila binuksan kasi baka pag binuksan nila yon ay makakasuhan na naman sila ng paglabag sa yung Data Privacy Act. Pareho sila dapat kasuhan. Yung BIR dahil dinala nila ron. Sila naman dahil binuksan nila. Pareho sila lumalapag sa batas. Alam po niyo yan. Yung NBI, investigado nila. Pero pag kumanta, at inilabas pa nila yung video. Yes, Yung video yun, alam na ng lahat yun.
Sa Zoom. Pero dahil nga nagpupropaganda sila, papaalala, o tingnan nyo, talagang nagbanta siya patayin, and so forth and so on. Talagang propaganda eh. Oh, ang tanong ngayon sa kanila, anong iimbestigahan nyo? Number one, sinabi na nga, sabi niya, merong assassin. Wala namang binanggit kung sino yung assassin. Pangalawa, mangyayari lang kung patay na siya. Anong iimbestigahan nyo? Madalit sabi, gaya ng pinaliwanag na po natin, whether dito sa programa natin o sa mga column natin sa The Manila Times, yung pong ginawa ni Inday Sara, kumbaga, inabot na yung kanyang pasensya, sukdula na dahil sa ginagawang pangapi sa kanya. At yung banta sa kanya na tunay, siya ho ang may banta sa buhay niya na hindi ho siya iniintindi ng gobyerno. Inalabas niya na yun na merong tunay na banta sa buhay. There is a real threat against her life. Bakit niya malalaman? Bakit naman hindi? May intelligence group din siya May mga security siya. Saka makikita natin ang pagkakaisa ng mga kalaban niya sa politika. Bakit naman hindi niya akalain? Ngayon, nung siya ay tinutugis na, sinundan at tugisin ng kanyang ama, tapos yung mga kalyado, gaya ni Pastor Tibuloy, at kung sino-sino pa, anong nangyari doon? Hindi ba pati yung staff niya binuli, pinakulong? Kung kayo'y nasa kanya namang kalakaran, sa kanyang katauhan, talagang magagalit kayo. At the same time, matatakot kayo na yung mga kaalyado niya ay tinutugis ng kanyang mga kalaban sa politika. Naroon na yung banta pa. So anong ginawa niya ngayon? Ginawa niya, ginamit niya ang plataforma upang ilantad na muli ang banya at paglabag sa karapatan ng Vice Presidente at ng mga staff niya. At, kumbaga, she was calling for help. Nananawagan siya, tulungan niyo po ako sapagkat may banta sa akin. At ito ang pinaghihinalaan ko pumatay sa akin. Kaya, meron na akong kinausap. Pero actually, ano lang yun? Yun ang tawag doon, yun outburst lamang ng kanyang one, kanyang pagkatakot sa buhay niya. Two, yung galit niya sa ginagawang paninira sa kanya, pagsalakay sa kanyang mga staff. At number three, humihingi siya ng saklolo sa taong bayan, tulungan niyo ako. At itong mga taong ito, ako'y tinutugis at papatayin ako. At pag ako'y napatay, bigyan niyo ako ng katarungan. Hanapin niyo itong mga ito. Yun lang ang ibig sabihin. Ito ng mga NBI, nagpapagamit naman. Nagpapagamit. Kaya ako, iniisip ko na naman ngayon, naku, delikado na naman. Iimbestigahan daw nila. Meron na daw sila mga suspects at minomonitor na daw nila. Sino na naman kaya ang isang Ramil Madriagang kukunin ng mga ito? At gagawa na naman ng mga kalokohan, gagawa naman ako. Alam niyo, pag kayo nasa kapangyarihan, sa pamamagitan ng paggamit ng lakas, ng puwersa, ng impluensya, pera, maniwala kayo, napakadaling gumawa ng at mag-produce ng isang testigong nagsisinungaling gaya ni Ramil Madriagang. Yan po nakikita natin. Well, hindi na tayo nagtataka. Totoo naman yun, di ba? Noon din, sinasabi na natin, forthwith, hindi ibig sabihin, karaka-raka. Siyempre, mag-iisip ka muna. Kung nasa tama ba, pag-aaralan mo mabuti. Tama yung desisyon ng Korte Suprema. Tama yung ginagawa niya. Bakit naman pupunta pa doon? Alam naman niyang kalokohan lang yun. Alam niya moro-moro. Pag gagamitin lamang siya doon, tuloy-tuloy lang ang paninira na sa harap-harapan. Irregular nga Ba't ka pupunta doon? So, you're cooperating with the irregularity.
you're also becoming complicit. Tapos magre-reklamo ka. Bakit ka papupunta? Kaya nagiging consistent lamang sa trabaho. Puro lang trabaho hinatupag. Ayan. Hindi ko naman maintindihan. Ba't nyo nilalabas siya? Mm. Pinatagal-tagal nyo pa. Meron pala kayong video. Dapat yan, inilalabas kagad. Hindi nyo na tinatago. Kaya lang yun. Parang lahat may sakit yata ng publisidad eh. Ay, nako. Huwag nyo na itatago. Tatagal-tagal nyo pa eh. Ay, sige. Ano lang ako. Nakasiwa lang ako na ano eh. Alam mo yan si Francis Chuloran. Ako, isa sa mga incompetent na members of the cabinet. Wala naman nagawa yan. Tapos sasabihin niya pa, tataas pa. Matagal nang mataas. Matagal na. Wala kasi kayong ginagawa. Yan ang mga fertilizer. Matagal nang nirireklamo yan. Wala naman kayong useless. Talagang wala. Palitan niya. Ay, nako. Sabagay, kahit na si Presidente Marcos Jr. Naging Secretary ng Agriculture, wala rin nagawa. Ayan pa kaya. Pero pareho lang kayo. Wala nang bago niyan, di ba? Palaging may problema. Unang-una, pamamaraan ng pagbibigay nila. Hindi naman, Hanggang ngayon, noon pa, during the pandemic, after the pandemic, iba-ibang panahon na nagayo, palaging may problema. In other words, hindi talaga plinano ng gusto. Kaya gumawa kayo ng tunay na pamamaraan ng ayuda para makarating sa kinauukulan ng